Magandang araw po mga beloved. So ngayon po ay August 3 na another month. At salamat po rin po ang Panginoon. Mabagyo ngayon, mag-ingat po tayo. Walang pasok ngayon tsaka bukas po ang aking mga anak. At sa mga sa ating mga karatig bayan po talaga, yan wala rin yata pasok. Mag-ingat po tayo sa mga bagyong ganito po, no po. So, kahapon nagpapasalamat nga pala ako sa mga kapatid na nag-ano sa akin, nag-assist po talaga sa mga pastor na nag-pray po. Yan sa aking kalagayan sa mga sicknesses kasi yung last part may prayer po kasi. And then sa sa mga umagapay, yung nga po pala yan, nagkaroon may mga aberya po. Pero siguro ano ko lang sa ibang mga kapatid na lagi po natin paghandaan ang, kumbaga the day before, iayos na natin lahat-lahat po. Kasi pag tayo po ay nakita ng Panginoon na hindi po tayo handa, talagang dumarating talaga yung pagsubok po. Kaya dapat iayos natin lahat. Like ako nga, the day before pa lang yung mga damit na isusuot, inaayos ko na talaga. Yan po, purihin po ang Panginoon. Pero hindi rin po ako perfecto. Pero po, ito po ay isang ano sa atin, pagpapaalala ng Panginoon na maghanda po tayo. So, pagpunta pa lang talagang, ano na ako kasi sabi ko, Lord, parang hindi na ako tatagal. Kasi nga, ako po ay, sinamahan ako yung left ko na part, ang sakit po talaga, hindi ko alam sa pagod, yan po. Sabi ko, tatagal pa ba ako, papunta pa lang. Pero sa biyaya ng Diyos, until matapos, tayo po ay pinagtagumpayan po ng Panginoon, purihin po ang Panginoon. At gusto ko lang sabihin sa mga nakakasunod po sa aking pong ito pag-share po ng Word of God. Minsan na nasabi ko na pinakita po ng Panginoon sa akin ang tatlo na picture na tayo po ay hanggang kumbaga year 3031 na lang pwedeng sumakto, pwedeng hindi na umabot po. Ako hindi ko alam. Pero yun po ang pahayag lang sa akin ng Panginoon. Hindi ko nananakot rin po. Pero sinasabi ko lang po sa inyo, bilang nagdadala po ng kanyang mga salita po rin po ang Panginoon na lagi tayong maganda. Yan po, hindi natin alam, ang tanging ang ama lamang po sa langit na nakakaalam po kung kailan darating po ang Panginoong Hesus. Muling pagbabalik. At sa kanyang muling pagbabalik, eto po, kukunin niya na lang yung mga nag-aantay sa kanya. Kasi yung una nga, siya nga po ay nagkatawang tao, di ba? At siya po ay, kumbaga, para matupad po yung propesiya at sumunod sa Panginoon na mapagtagumpayan ang kamatayan, yun yung unang pagdating niya at nangaral siya. No po, eto, kukunin na lang yung mga nasa kanya po, pray po, Panginoon, kaya nga rapture. And then, sabi ko, yung tatlong picture, so ang Diyos lang po nakakaalam, either saktong 30-31 o kaya hindi na tayo umabot po. Yun yung pagkaasabi ko doon kung natatandaan nyo. And then isa pa, yung yung rapture, ilang beses ko nasabi na eto po ay narinig ko lang sa dako ng Dubai sa church. Hindi ko talaga alam to. And then, umuwi nga ako, sabi ko gusto kong umuwi pero hindi nga ako nakauwi kagad. Ngayon, yung big one, narinig ko lang din po yan sa church lang din. Hindi ko rin alam yan kasi nga ako wala lang, kumbaga hindi ako talaga ano sa mga, ngayon na lang ako lumalim po talaga. Yan, siguro, kumbaga ay mga first 6 years natin, 5 years talaga umano na ako. Pero mas higit pa, nung dumagdag na, basta yan po, na umabot tayo ng 8 years yata, ay talagang lumalim na ako sa faith by the grace of God. Kumbaga naunawa ka na Veronica, ito pala sinasabi ni Lord. So ngayon, di ko alam yung nga yung big one po. Dito na lang na saka ako nag-research. And then, meron akong post, yung about sa Paxilica na sabi ko mag-pray lang po tayo, biglaan yun, na at ayoko rin po manakot, hindi ko rin po alam na po, pero tayo po lagi mag-pray at tayo po maging handa. Ako ay meron akong bag na yung dati yung maleta ni Jeron, meron yung mga laman damit, everything. Pero since wala na po akong gamit, konting gamit na lang sa church at saka kasi pinamigay ko na to po talaga. Yan. Yung mga naiiwan binibigay sa akin ni best friend Raquel ay pagka okay na, binibigay ko na po sa church dahil sila yung may kaalaman kung kanino po ibibigay. And then,
yung mga gamit ko, yung mga hindi ko talaga pinamimigay ko na rin po. Wala akong tinitira, and then konting pambahay. So naggalaw ko yun kasi nga konti na lang yung pambahay ko, yung iba sira-sira na lang nga. Yan, sira yung garter po. And then, meron ako isang bag na knapsacks talaga. Yan po, para naka-ready, nandun yung wet wipes, nandun yung mga charger, everything. Pero sabi ko, Lord, paano ba yan? Basta ito na yan. Yan po. So, ganun inaano ko na alam ng Diyos, hindi ako makakatakbo. Okay? At hindi rin po ako nananakot para manakot. Yan po. So, yun yung pagkakaunawa ko na yung paksilika at ayaw natin baka mamaya, 'di ba? Tayo pa maanuhan po ng problema. So, yun lang yung pahayag sa akin ng Panginoon. Yung big one tsaka yung paksilika ay may kaugnayan. Kumbaga in relation. So, mag-ingat po tayo at manalangin po. Napopurihin po ang Panginoon. So, yan, bago po tayo mag-start, August 3, tayo po yung mag-pray. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory to God. Dakilang Diyos, salamat pong muli sa araw na ito na muli makapagbulay na yung mga salita. Salamat o Diyos sa iyong biyaya na muling makaharap sa aming mga kaibigan upang o Diyos maihayag ang katotohanan, Panginoon, kung ano ang iyong ibig. Sa mga pagkakataong ito na maulan o Diyos, ang aming dalangin, tulungan mo ang bawat isa, mag-ingat, makapanalangin, makalapit sa iyo, o Diyos, at lalo tigit, Lord God, na ano ba yung ibig mo, sila po ay makatanggap ng kaligtasan. Panginoon, sa mga pagkakataong ito, samahan mo kami sa pagbubulay na yung mga salita, sa maiksing pagbubulay na yung mga salita, Panginoon, samahan mo yung abang likod, patuloy mo pakalakasin. Ikaw, O Diyos, ang magpahayag. Hipuin mo kanilang mga puso, Panginoon, na Lord, ikaw ay nagbigay ng regalo. Ito po ang kaligtasan, Panginoon, ang yung anak na si Jesus na binayubay sa krus ng Kalbaryo. Nawa, Panginoon, na wag nilang ipagwalang bahala ang paghihirap na ginawa ng iyong anak. Nawa, O Diyos, sila'y magmadali na tumanggap ng kaligtasan bago pa mahuli ang lahat. Salamat po, Ama, sa aming mga kaibigan. Patuloy mo silang pakaingatan na maibigay rin nila, O Diyos, ang kanilang tenga upang makinig sa iyong mga salita. Panginoon, ang kanilang puso upang, O Diyos, sila'y makapagbulay-bulay na kanilang mga sarili. Panginoon, na Lord God, sila'y tumanggap na ng kaligtasan. Panginoon, sila'y higit na magnasa, makilala ka, O Diyos. Salamat po, Ama. Ito po ang aming pagpupuri, pagluluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. So, dumilim na yung yung computer ko. Tsaka, bukasan lang natin ilaw, lalo po dumidilim. Sorry po, yan. So, talagang madilim na. At, may problema na yung akin laptop, pero pipilitin ko. Yan. So, ang ating pong ngayon, title, ang Kristiyanong subok dadaan sa pagsubok. So, kami po na nasa paglilingkod, hindi nga kami exempted. Kung kayo sinusubok, kami rin po masigit pa. At sabi ko nga na yung mga nakaalam na katotohanan, pag tumalikod, masigit po yung palo. Kung kayo pinapalo, masigit po kami pagka kami po ay nagkamali. Yan, kasi alam mo na yung katotohanan, ka pa, 'di ba? At saka yung sa mga backslider, yan po. At saka yung mga tumalikod na daya ni Satanas po. Yan, so iba rin yung sa kanila, talagang yung parusa. Yan po, kaya sabi ko nga, ako yung nginig ng nginig. Although ngayon late po talaga ako, late ako nagising, yan siya. So, pero hindi ko pwedeng talikuran itong malaking pagkakatiwala na to at hindi ko pwedeng hindi seryosohin po. At saka yung, actually, eto sabihin ko na hiniling ko sa Panginoon, parang 3 to 5:30 na o 5:45 na ito yung in between kasi nga, ngayon di na ako nag-therapy. Yan kasi late na ako nagising, maulan, yan po. Pero late na rin ako nakapaggawa pa, basta may mga ginawa pa po ako. Pero ito po ay commitment po sa Panginoon at talaga ito po ay inaari kong napakalaking pagkakatiwala po, malaking takot ko sa Diyos. Napopurihin po ang Panginoon. So kami rin ay sinusubok at higit pa nga. So unang Pedro 5:10, at ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Purihin po ang Panginoon.
So, didire-diretsuhin ko na lang to, hindi po tayo magkahaba ngayon. Yun nga, na sa mga tinawag ni Kristo talaga may mga pagsubok para tayo po ay maging sakdal, yan po, matibay at lumakas po. Kaya may mga pagsubok. Sabi ko, hindi iba yung pagsubok sa tinatawag ka ng Diyos at yung pagsubok sa amin para kami tumatagpo sa pananampalataya. Puri po, Panginoon, ba't ako naiiyak? Okay po. So, sabi sa Hope 42:10, at inalis ng Panginoon ang pagkabihag ni Job ng kanyang idalangin ang kanyang mga kaibigan at binigyan ng Panginoon si Job na makalawa ng higit na dami kaysa tinatangkilik niya ng dati. So, ang Panginoon po, pag may inalis sa'yo, may ibabalik. Yan. So, sabihin mo ng pamilya mo, yan, may papalitin. Yan, kagaya nga ni Job na siya po ay, di ba, siya ay nawala yung mga anak niya, yung mga kumbaga mga hayop niya, yan po nagkasakit siya, marami nangyari. Pero pag ikaw ay kumbaga nakalampas sa pagsubok na yun, higit pa ipapalit ng Panginoon sa iyo. Kaya maging matibay lang tayo, lalo po sa ating mga kapatid dyan, sa pananampalataya na po, purihin po ang Panginoon. So umiinit na yung gawin kasi may may ilaw. At dito naman daw po tayo, malapit na to. Sabi sa Isaiah 38:5, ikaw ay yumaon at sabihin mo kay Ezekias, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ni David na iyong magulang, aking dininig ang iyong panalangin, aking nakita ang iyong mga luha. Narito aking idaragdag sa iyong mga kaarawan ng 15 taon. So, pag tayo nga, kagaya nga niya na alam natin, binigyan po siya ng, sabi mo kay Ezekias, yan po na binigyan pa nga siya ng 15 years, di ba, na nanalangin siya. Ako, ganun din po yung prayers ko, na sabi ko, Lord, nahabaan mo po yung buhay ko, gusto ko pa maglikod, may manghiling pa ako. Tayo po, pag nanalangin po tayo ng taimtim, ang Diyos po talaga tutugon po, purihin po ang Panginoon. Yung paghanap ko sa Diyos, ako ay, di ba, ito, nasa pamangang ko po ang Panginoon, purihin po ang Panginoon. So, ganun din po sa inyo mga kapatid, pag tunay nating hinanap po ang Panginoon, siya po ay talagang magpapasumpong po sa atin. Glory to God po. So, sabi sa Mateo 28:20, na ituro nyo sa kanila, kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Yan po. So, ito yung utos po sa mga alagad na ganapin ang lahat ng mga bagay. So, si Kristo po hindi na parito para sirain nga ang kautusan, kundi ipatupad. Kaya yung mga tithing, pagsiserve sa Panginoon, worship, yan, pagdalo sa gawain po, mga pagkakaloob, hindi yan nawawala. At mga sacrifices, yan po, na gusto mong pumasok ng langit pero sa church hindi ka makapasok. So, paano yan? Diba? Ephesians 5:27, kailangan na walang kulubot, walang dungis, walang wrinkles, diba? No blemish. Yan po. Ganyan ang mga kukunin po ni Kristo na kagayang niya nga, kailangan Christ-likeness po. Na po, purihin po ang Panginoon. At sabi po sa ulitin ko lang lagi, na ituro nyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. Okay, lahat. Okay po. At sabi sa Romans 8:31, ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Glory to God. Kaya nga po, ako ay tumapang na lang, hindi lumabang. Yan po. Nakakatakot maging mayabang. Okay? Lalo yung pag ginagamit ka ng Diyos, ang dali-dali kanyang kurutin. Okay po. So, yung nga, naano ko kasi, nakakampi ko talaga ang Panginoon. Glory to God po. Pag tayo po ay nagtatapat sa Panginoon, sa kanyang mga mahal niya, kaluluwa eh. Ang kabigatan ng Panginoon, kaluluwa at saka ang kanyang gawain po. Kaya, ang Diyos, sasamahan ka. Yan, kung sinasamahan mo siya, sa sakripisyo, ganun din po ang Panginoon. Kung sino man ang umano sa'yo, nanlait, sino man yung mga umaano sa'yo, umaaway, ang Diyos ay kakampi natin. No po, purihin po ang Panginoon. So, sabi sa pangatlong 1:2, minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminawa ka
at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginawa na iyong kaluluwa. So, yan po, ang Diyos talaga wala pong masamang gusto para sa atin, kundi tayo po ay mapabuti, tayo po ay maging tapat na alagad ni Kristo, tayo po ay maging masunurin, yan po, sa Kanya at mapagpasako po sa mga lingkod, sa iglesia. Yan po, hindi pwedeng hindi ka naka-attach po sa katawan ni Kristo na po. So, sa iglesia nga po yung Church of Christ, at saka yung ang Panginoong Hesus ang ulo, at yung church ang katawan po. Wala tayong magagawa pag tayo po hiwalay sa Panginoon. Ano po, purihin po ang Panginoon. So, ang Diyos laging kung ano yung pinakamabuti, yun po yung gusto niya sa atin. Sabi sa Hebreo 12:2, na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya, ay nagtiis ng krus na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Glory to God. So, sa atin po, nahihiya kang maglingkod. 'Di ba? Maraming nahihiya, natatakot, naduduwag. Ang Panginoon, yung ginawa po, sana yun yung gusto kong lagi na maramdaman po natin, ikaw na Diyos, nagkatawang tao ka, sumunod ka sa Ama, 'di ba? Pinasan mo yung hirap, 'di ba? Yung pasakit, yan po. At nangaral nga, at saka anong ginawa ng tao, 'di ba? Siya ay kinutya, siya ay pinarusahan, siya ay pinako sa krus, pero yung nga po, lahat po yun ay dapat mangyayari upang matupad po ang propesiya. Yan, upang tayo po ay maligtas. 'Di ba? Sa ating mga, kumbaga sa sumpa ng kamatayan po. Kaya nga, sa mga sasampalataya, wala ng kamatayan, may resurrection na. 'Di ba po? Yan, nagtiis ng krus na niwalang bahala ang kahiyan, umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Kaya nga, yung nagganap na, nagtagumpay po. So sa atin po mga kaibigan, patuloy kaming lumalapit sa inyo. Yan po, bilang alagad ni Kristo po, na ang Diyos mahal tayo. Sasampalataya ka lang, kung sino nga yung sasampalataya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero yung hindi, ay doon pa lang hinatulan na. Kaya po huwag kayong matakot na maglilingkod, kasi syempre nga susubukan ka kung ikaw po ay ginto, ikaw ay tunay na alagad, pero naroon kasing reward. Ano ba yung pinaka-reward? Yung buhay na walang hanggan po. Yun po. So ayaw ng Diyos na madagdagan pa mga tao, mga kaluluwa po sa impyerno, at gusto niya nga na maalaman po ng mga tao po. Yan na may impyerno, na tunay po yung impyerno, kaya yung kay Lucas at sa mayaman po, ito yung pagpapakita po ng Panginoon na talaga may impyerno na may may divider. Yan, ng langit at impyerno po. So, hindi pwede makarating yung nasa langit sa impyerno. At yung init ka, sabi nga, 'di ba, basain man lang yung daliri. Kasi sobrang init dito. So, yun po. Hindi ko sasabing, alam ko. Kasi yung Bible po, yun yung nagsasalita para sa atin. Hindi pwedeng umano sa harapan mo si Kristo para, eto yung impyerno, o kaya malibang. Ikaw ay, kagaya ng iba, 'di ba? Parang nasa panaginip nila yung mga namamatay daw. I think sa iba doon ako naniniwala na pwedeng namatay sila saglit, ganyan po. I think so. Hindi ko kasi wala naman ako sa panig nila. Yan po. Pero most likely na nangyayari talaga para ipakita po ang langit at impyerno, at saka yung pagmamahal sa atin ng Panginoon na po, na talaga mahal tayo ng Diyos. Sumunod lang tayo, magpasako po tayo sa Panginoon. Sa mga nasabihan ko, yan, hindi personal kasi ako po ay limited ngayon nalalakad ko. Sa online, sa pag-chat, hindi nga ako nagkulang. So, alam po ng Diyos yung usapan natin, kung sino kayo, bahala na po ang Diyos. Sinasabi ko kung ano yung sinasabi sa akin ng Panginoon na Holy Spirit po, so bahala na po ang Panginoon. Kaya nga yung biguan, di po ako nananakot, ito po ay sa atin pagpapaalala. Yan, na marami talagang darating, pag ikaw wala kang kaligtasan, at yung nga, namatay ka, bagyo, lindol, sakit, o kaya aksidente, di ba?
impyerno ang kalalabasan mo. Mahirap lumabas siyempre sa impyerno, na dun ka na eh. Maliban na lang yung ngayon, panalangin ko nga, sabi ko, Lord, maging sapat sana ang ginagawa ko talaga. Everyday iniiyak ko na pwede lahat tong ginagawa ko para sa kuya ko, sa tatay ko. Kasi si nanay, basta inaangkin ko na, Lord, kasama mo na siya. Pero yung mga ibang kamag-anak ko na hindi nakatanggap ng kaligtasan, sabi ko, Lord, ang dami kasi up to, para sa akin po up to sa side ng nanay ko. Sa side ng tatay ko, bahala ng Panginoon, kasi ang dami rin nila, pero sa totoo lang, hindi ko ano yung mga ginawa nila eh, sa totoo lang. Yung sobrang pagpapaiyak nila sa nanay ko, hindi ako galit, pero Lord, sabi ko, hindi ko talaga sila totally kilala, kasi nga, maliit pa ako, ang medyo kilala ko lang, ilan lang, pero sa biyaya ng Diyos, maayos naman yung pagkakilala ko sa kanila. Pero yung personal, ang Panginoon ko po kasi nakakilala po sa atin lahat-lahat tayo. Na po, purihin po ang Panginoon. Yan po, sana po tayo po tumanggap ng kaligtasan. Tayo po manalangin. Panginoon, salamat po muli sa pagpapahayag na yung katotohanan na yung mga salita. O Diyos, tulungan mo kami. Dagdagan mo aming pananampalataya. Sa mga panahong ganito, nakakatakot, maraming pagsurubok, kahirapan, trahedya, lindol, bagyo, gera. Panginoon, tulungan mo kami aming mga kaibigan. Sa mga wala, ikaw po maglaan. Sa mga may sakit, kagaya ng ibang likod, ng iyong lingkod, O Diyos. Panginoon, pagalingin mo kami, palakasin mo kami, hawakan mo ang bawat himay-may, hipuin mo, O Diyos, ang bawat himay-may na aming mga katawan. Dakilang Diyos, ikaw po maglaan ng aming mga gamot, mga gastos sa ospital, O Diyos, mga pinansyal na pangangailangan, kalakasan, O Diyos, ibigay mo sa amin. Dakilang Diyos, dagdagan mo aming pananampalataya, O Panginoon, at patuloy mo kaming dalhin sa masigit na antas ng paglilingkod sa iyo, Panginoon, na wag rin kami madaya ng kaaway, O Diyos. Wag mo kami bibigay sa kaaway, Panginoon. Nawa, O Diyos, lagi namin maingatan ang kaligtasang aming natanggap. At patuloy namin dalangin, O Diyos, na pakialaman mo ang aming buhay. Ang aming mga desisyon, dakilang Diyos, Panginoon, na magkaroon kami ng tamang pagdidesisyon sa buhay. Mawala ang 7 deadly sins. Dakilang Diyos, na wala yung mga pagdadamot, yung greed, Panginoon, yung lust, lahat, O Diyos, na mga ayaw mo. Lord, tulungan mo kami na makasumpong ng tagumpay ng iyong biyaya, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Ibinabalik namin ang lahat na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. At yun po, tayo po muli magkita-kita bukas. Mag-ingat po tayong lahat. God bless us all.